Matapos ang nakamamatay na survival sa loob ng dungeon, isang bagong yugto ang bubungad kay Memoritoka, ang malupit na mundo sa labas. Ngunit ang mundong ito ay hindi lang puno ng pag-asa. Sa labas, mas mapanganib, mas marahas, at mas mabangis. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng lalaking itinapon pero muling bumangon bilang isang halimaw. Sa panimula ng kabanata, ipinakita ang mga dating kaklase ni Touka. Unti-unti na silang natututo. Sa gitna ng kagubatang puno ng halimaw, nagsisimula na silang mag-level up at mag-gain ng experience. Habang sila'y tumitibay, isang panibagong kwento ang bumubukas sa ibang dako. Sa isang madilim at tahimik na silid, nagising si Sogo. Gulat siya. Nalilito. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit agad bumalik ang alaala, ang pagkatalo ni Toka. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa presensya ng Diyosang responsable sa kanilang kapalaran. Miss Goddess, anong nangyari kay Toka? Malamig ang sagot ng Diyosa. Patay na siya. Habang natutulog si Sogo, nag-umpisa na ang pagsubok. At ang patakaran ay hindi nababago. Hindi nagustuhan ni Sogo ang pamamalakad ng Diyosa. Hindi ba't dapat natin protektahan ang isa't isa? Ngunit ngumiti lamang ito, walang emosyon. Ang pag-dispose ng mahihinang bayani ay bahagi ng proseso. Nagulat si Sogo. Ibig mong sabihin, kahit S-Class heroes, pwedeng itapon kung hindi nakapakipakinabang? Tumango ang Diyosa. Tama ka! Ang mga S-Class, sila ang pinakamalakas. Pero kung sila'y sagabal sa plano, aalisin ko rin sila. Walang sinisino. Samantala, sa gitna ng kagubatan, isang magandang babae ang humahagibis, tinutugis ng isang grupo ng mga bandido. Sa wakas, ipinakita na si Toka, nakalabas na mula sa dungeon, ligtas, buhay. Tiningnan niya ang kaniyang stats at skills. Tahimik, pero alam niyang isang panibagong pakikipagsapalaran ang naghihintay. Habang naglalakad, napansin niya ang isang grupo ng mga slime. Isa sa kanila, isang maliit at mahina, ay binubuli ng mga kasama. Hindi ito pinalampas ni Touka. Gamit ang kombinasyon ng paralyze at poison, pinatigil niya ang mga slime. Tinanggal niya rin agad ang epekto ng kanyang mga skill at pinalayas ang mga bully. Ngunit may isang slime na tumambay sa tabi niya. Sinusundan siya kahit saan siya magpunta. Napangiti si Touka. Mukhang gusto mo ako, ha? Tinanggap niya ito bilang alaga. Pinangalanan niya itong Piggy. Balik sa babaeng tumatakas. Halos maabutan na siya ng mga bandido. Wala na siyang mapagtaguan. Naghanda siyang lumaban. Isinagawa niya ang isang magic enchantment. Spirit Regalia! Si Touka naman ay napalibutan na ng mga bandido. Sayang, too! Mukhang may laman na tawa kaninang isa. Nagkunwaring natatakot si Touka. Huwag po! Ayoko pong mamatay. Ngunit sa loob niya may planong umuusok. Habang nagtatawanan ang mga bandido, bigla siyang gumalaw. Paralyze! Bumagsak agad ang unang umatake. Nagulat ang iba. Poison! Isa-isa silang pinabagsak ni Touka. Walang kalaban-laban. Sa kabilang dako nagtataka ang babae. Bakit biglang nawala ang mga bandido? Bigla siyang napatigil. May narinig, may gumalaw, naglabas siya ng atake. Ngunit, hindi niya tinamaan si Touka, kundi si Piggy. Piggy! Sigaw ni Touka at agad niyang ginamitan ng paralyze ang babae. Sandali silang nagtitigan hanggang nagsimula silang mag-usap. Tinanong ng babae si Touka, nakita mo ba yung 4 na lalaki? Tumango si Touka. Patay na sila. Nag-isa ka lang? Oo. Napahinga ng malalim ang babae. Salamat. Dahil sinagot mo ako. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Bilang kapalit, sagot niya rin ang tanong ni Touka. Alam mo ba kung ano ang laman ng papel na ito? Tiningnan ng babae. Matandang sulat. Hindi ko mabasa, pero may isang nilalang ang makakabasa niyan nasa land of the golden-eyed monsters. Nagpasalamat si Touka. Ngunit ang babae ang nagsabi, hindi, ako dapat ang magpasalamat. Iniligtas mo ako. Naglakad na si Touka kasama si Piggy. Hindi mo kailangang patayin ang babae. Ayaw ko ng karahasang walang dahilan. Bulong niya sa slime. Tinawag niya itong partner at tila nakangiti si Piggy sa kanya. Sa bagong mundong ito, hindi mo alam kung sino ang kaibigan at sino ang kalaban. Ngunit para kay Memoritoka, unti-unti nang nabubuo ang landas ng paghihiganti at kapangyarihan. At ang mundo ng failure frame. At ito ay simula pa lamang. Kung nagustuhan mo ang episode na to, huwag kang kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, o nati-comment ang gusto mong makita sa susunod. Gusto mo pa ba ng susunod na episode? I-comment mo lang sa baba. Gusto ko pa. At siguradong susundan natin yan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli,
Isang pagbati mula sa mundo ng anime.